Good afternoon mga ka-solar. Ngayon ang topic natin is nandito sa ating harapan. Ang protection devices sa ating mga solar installation. Marami pa tayong mga devices na ginagamit. Aside from these breakers, meron pa tayong mga ibang accessories na ginagamit. Meron tayong mga fuses, meron tayong mga isolation switch, meron din tayong parang breaker siya pero fuse yun nasa loob. At meron din naman tayong mga fuse na nandun sa line ng DC, yung parang MC4 siya. So, ngayon, ating i-discuss lang itong mga breakers na to dahil recently, meron tayong post na mali daw yung tagging ng o labeling ng isang breaker manufacturer. So, i-discuss natin kung mali nga ba o tama yon. Ito, kagaya na ito ay DC breaker na 2-pole. Meron din mga single pole na DC breaker. Merong 4-pole at merong SPD na 3-pole, SPD, DC SPD na 2-pole, AC SPD na 2-pole din, DC breaker na 2-pole, at AC breaker na 2-pole. So, importante sa paggamit ng mga devices na to, dapat alam natin kung para saan ang application niya. Kung hindi natin alam, meron namang data sheet tong mga to, hingin natin sa manufacturer or i-download natin sa website. Available naman yan sa website ng kagaya na to. Mga brand ng breakers na to, may mga website to. So, pwede mong i-download sa website. Meron din tayong iba't ibang klaseng mga brands pa. Ito ang mga common brands na ginagamit natin dito. Lalong-lalo na sa mga DC breakers na hindi naman madaling hanapin sa hardware. Pero yung mga AC breaker, doon marami doon. So itong mga SPD na to, mahirap din hanapin to. Hindi ka basta-basta makabili sa mga hardware na ito. Ngayon, gaya ng sinabi ko, pag hindi mo alam, puti pa, check mo sa datasheet. Aside from datasheet, meron din na mga labels ang ating mga breakers. Kagaya nito, Sun3, so may label siya. Andyan, 63 stands for 63 amperes, and then 2-pole, 550 volts. So dito meron din yan sa harapan. Ayan. Mamaya itakal natin yung mga ibig sabihin yan. Ito, ganun din. May mga labels din yan. At ang DC is ayan. So, ayan. Dito sa FEEO, meron din. At meron sa harapan. So, okay. Meron nalilito about sa ganitong klaseng breaker. Kung makikita nyo, positive, negative, then sa baba, negative, positive. So, ang nakakalito dito, dahil kabisote tayo, so, susundan natin yung ating labeling dito. So, ibig sabihin, kung dito ka sa positive, paglabas mo, dito ka sa positive ko connect. Yun ang nakakalito, nagko-cross, no? So, sabi nila, mali daw. Mali nga ba? Kung hindi mo kabisado, better check mo yung data sheet or i-testing mo ang continuity pag naka-on ang breaker. So pag naka-on ang breaker, tingnan mo kung nag-cross nga ba. Kung hindi nag-cross, andito lang yan. Pero normally wala namang breakers na o manufacturers na gagawa na magko-cross. Otherwise, kung may magko-cross yan, mas malaki dito sa breaker na to kasi gagawa sila ng mechanical connection do sa loob na naka-cross din. Okay? So, ano nga ba ibig sabihin niya? Bakit magkabaliktad? So, ang ibig sabihin lang yan, ang breaker na to is
pwede maging load side yung taas or maging load side yung baba. So itong isa, titingnan natin. Ito walang label. Pero dito sa baba, sa likod niya meron. So sabi niya rito, positive and negative, nandun lang sa taas. So yung terminal 2 and 4 mo, walang label. Ibig sabihin lang yan, dito ka lang sa taas pwedeng maglagay ng supply side mo. Okay? Supply side. Basta yung may sign, supply side. Ibig sabihin naman itong dalawa, itong may sign parehas, pwede ka maglagay ng supply side dito sa taas. Or pwede ka maglagay ng supply side dito sa baba. Okay? So, pag nag-supply side ka rito, natural, load side ka rito. So, i-disregard mo na, pag nag-load side ka dyan, disregard mo na yung label. Pag nag-supply side ka rito, load side mo, disregard mo yung label. Okay? So, maliwanag tayo doon. So, hindi po mali ang labeling nito. Nagkakahulugan lang na po pwede tayong parehas maglagay ng supply. So, may ano kasi yun eh. Pag sinabi nilang parehas pwede both side, magtitrip ng maayos yung breaker mo. Whereas sa ganitong design, dapat dito ka lang maglagay ng supply side mo. Dahil hindi magiging tama ang tripping niya. Okay? Tapos, kung hindi mo rin, halimbawa, gaya niyan, kung hindi ka rin sigurado sa kung nag-cross nga ba, ito kitang-kita mo na 1:2, 3:4. So yan lang naman yan, hindi siya nag-cross. Yun ang ibig sabihin kung bakit magkaiba yung baba at taas na labeling. Okay. Dito naman dito sa malaki, okay? Itong 4-pole na breaker, pwede mo siyang gamitin as 1,000 volts. So ito 1,000 volts. So pero pag ginamit mo siya ng 1,000 volts, positive, lalabas dito positive din. So negative, negative. Ang mangyayari, pag ginawa mo siyang 1,000 volts, i-connect mo yung dito sa baba mo. So paano? Tingnan mo ha. Saan ba yung ano na? Ito. So kung gagamitin mo siya as 1,000 volts, pag ginamit mo siya as 500 volts, pwede na ito. Diretso na. Gamitin mo as isang array, dalawang array. Pero kung sa 1,000 mong gagamitin, isang array lang. Pero i-jumper mo. So, ayun. Makikita mo dyan, negative, positive. I-jumper mo yung gitna. Ganon din dito. At ganon din doon. So, ibig sabihin, malilito ka na naman dito. Ito pag itong ginawa ko itong dalawang to, nilagay ko na supply na 1,000 volts. Supply, negative, positive. Positive, negative, okay? Then, pagdating sa baba, i-jumper ko siya rito. So, pag i-jumper ko siya rito, natural, negative ang lalabas din yan. So, pag inuna mong connection tong dalawa, tapos, halimbawa, tumagal ka pa bago ka nag-terminate dito, pagdating dito, malilito ka na naman kung alin yung positive, alin yung negative. So, kung positive dito, i-jumper ko sa baba, positive pa rin dito dapat yan. So, ganun lang. Positive, positive, negative, negative. Kung gagawin siyang 1,000 volts. Meron pa isa. Yun yung sinasabi ko yung gitna. Meron pa rito, yung ganitong klase naman. Pwede mo rin siyang gamitin sa 500 volts. Pero isang array nga. So, ayun. Ngayon, ang susunod natin is i-discuss natin kung ano yung mga nakasulat dito. Okay? Ito sa DC breaker, meron kayong makikitang IN. So, yan yung input current niya, yung maximum current na instantaneous, no? So, yung nominal. Current nominal niya.
accepted. Tapos pag lumagpas dyan is magti-trip. Tapos meron tayong tinatawag na ICU. So yung ICU is yung max fault or maximum interacting current. So pag nag-fault, yan yung yung maximum niya 6 kiloampere. So 6,000 ampere yan. So pagka nag-fault siya, dapat matitrip niya pa bago mag 6,000 ampere. Otherwise, kung hindi mag-trip, masusunog yung breaker mo. Susunog na yun. Tapos, yung working voltage niya is 550 volts DC. So, sa mga bago, magtatanong, maabot ba talaga ng 6,000 amperes? So, yes. Kung titingnan natin doon sa ating Ohm's law, yung current is equals to voltage over resistance. So, kung mag-zero resistance, ibig sabihin, pag nagkadikit na yung wire mo o shorted na, pag zero resistance, infinite yung yung amperahe mo, so napakalaki. O palagay mo na lang, mayroon ka pang resistance na at least 0.01. So, 550 volts divide 0.01. So, yun yung maximum yung current. So, 1,000 yun. So, yun yung current na bakit malaki. O, yan. Hanggang doon na siya sa 6 kiloampere. Okay? So, meron pang mas malaki dyan. May makikita ka pang mas malalaki ang kiloampere niyan. Sa mga ganitong breaker, 6. Ang tawagin nila 6 kaik. Tapos, nandyan din yung diagram. Nandyan din yung open tsaka close. So, ayan, indication. Makikita mo na green, close. Pula, open. Okay? So, dito sa iba, ito, malaking breaker, hanggang 1,000 volts. Kita nyo, 1,000 volts. Okay? Working voltage niya 1,000. Meron siyang ICU pa rin. Yung maximum interrupting current niya is 6 kiloampere. Nominal current niya is 16 ampere. At meron siyang Li equals to 10 Ln. So, Li. Ang Ln is ito Ln tuloy. In, ito na yon yung 6 ampere. So, ibig sabihin, yung Li mo is equals to 10 times 16. So, 1,600 ampere. Ano ba yung Li? So, yung Li, ito yung instantaneous current na kaya niya in a certain time. So, ibig sabihin, kaya pa ng breaker ng 1,600 amperes ng ilang seconds na hindi pa siya magti-trip. Ibig sabihin, pag nag-on ka kasi laging may surge yan, pero merong surge na yung talagang saglit lang. So, normally, parang mga 30 milliseconds lang ito. Dahil nakakategory A ka. Ayun, ito. Yan yung Li ha. Li, instantaneous current with respect dun sa time na design ng breaker na to. Tapos merong category kasi yung mga breaker merong mga category A, B, C, D and up to E yata. So itong category A, ang pinagkaiba kasi niya sa ibang category, ito yung yung may time curve kasi sila, yung tripping. Pag nagkakaiba lang sila sa mga tripping behavior nila, no? So, yung category A, ito yung mga normally na
pang mga ilaw-ilaw lang, yung mga hindi malalaki yung surge. So, category A. Pag mga malalaking surge na, yung sa mga motor, motorized loads, ang ginagamit kasi doon ng mga breaker, yung mga category C. So, nasasalo nila yung mga surge. Kahit sabihin natin, 30 amperes yung motor. So, may times 6 yung surge niya. Pag start mo, mataas yung amperahe. Tapos bigla na naman babagsak after mga 3 seconds. So, yun, nasasalo ng breaker yung surge na yon. Hindi siya basta-basta nagtitrip. Itong mga breaker na to, mabilis mag-trip to kumpara dun sa mga category C na breaker. Marami pang category yan pero hindi ko na isa-isahin ngayon. Yan yung mga mababasa natin dito. So, tingnan natin sa iba. DC same lang din. Yun, makikita mo sa model nila. C20. So, yan yung amperahe. Wala nakalagay dyan pero AC kasi to AC breaker. So, ayan, kung makikita mo sa AC breaker, no? Ayan, no? 10,000. So, yan yung, tapos may voltahe pala siya doon, no? AC 400 volts, 10,000. So, itong 10,000, ito yung kiloampere niya, yung maximum volt current niya. So, ito tawag dito 10 kaik na breaker. Yung DC na yon is 6 kaik lang. Okay? So, yan, 10 kaik to. So, wala nang iba sa AC. Ito, wala nang mga signs dyan kasi AC naman yan. Hindi ka na makakabaliktad. Ito, ayan, ang DC niya na same brand ICU, so 6 kaik naman siya. O 6 kiloampere. Okay. Dito, ano pa ba rito? Ayun, ICS 100% ng ICU. So yung ICS parehas lang to ng ICU eh. Yung max at ano kasi continuous yung maximum fault current niya. So yung itong ICS, ito yung current na masisira na siya pag lumagpas doon sa ano na to. So, ibig sabihin, pag lumagpas ka sa ICU mo, sunog na rin yung case ng ano mo, ng breaker mo. Okay? Sana tama yun. Tapos, ito hindi ko na ano to, ito maximum voltage, sa fault voltage niya to eh. So, kung mabot ng 4 kVA, dapat magti-trip pa siya. Pag lumagpas dyan, sunog na rin to. So, yun. Kung hindi kayo sure, i-check nyo dun sa inyong data sheet. Okay? So, as much as possible, yung ating nalalaman, i-share natin dito. Itong surge protection device, ito yung mga pang 1000 volts naman. Kung makikita nyo, 1000 volts DC. At mga pang 600 volts DC. Ito AC SPD. AC SPD. So, dito muna tayo sa malaki. IN. So, ganun din, ano? Yung current na nominal niya, 20 kilo ampere. Tapos yung IMAX, so, maximum niya, ibig sabihin, ang working current niya, in between lang dapat dyan. 40 kilo ampere. Tapos, ang working voltage niya naman up to, maximum operating voltage to eh. Maximum operating voltage up to 3.6 kV. So, ibig sabihin, pagka ano ba, may
may surge ka na hindi umabot sa 3.6 kV, dapat hindi masisira. Pero pag lumagpas, magpupula ito. Meron dito eh. Ayan, tingnan niya. Indicator red module should be replaced. So may T2 rin dito. Ito kasing mga SPD, yung surge protection device, meron itong mga category din. Ito type 1, type 2. T2 stands for type 2, may type 3. At marami pa yan eh. Ngayon, itong mga, yung pinagkaiba lang nila, mga type, is depende sa application. Yung T1 kasi usually ginagamit sa main line. So, bago pumasok sa bahay or sa main breaker natin sa labas, or minsan ang mga DU naglalagay din nun, or kung sa mga industrial, so T2 yung gamit nila. I mean T1. So T1 ang gamit nila. Ngayon sa mga T2, ito yung mga pang household, yung nasa main distribution nyo na. Kasi doon sa main panel, maaring may mga loads ka doon na mga motorized, mga induction na nag-create ng mga surge. So para maprotektahan ang panel mo, ang main panel mo, or kung ano mang mga electronics na nakakabit doon, dapat maglagay ka nito. So kagaya niyan sa solar, nakakabit ka sa main panel, para maprotektahan mo ang iyong inverter, magkabit ka ng type 2 na surge protection. Ang type 3 naman, yan yung mga portables, surge protection, yung mga maliliit. Meron nun sa mga, parang ano siya, parang CO type, parang convenience outlet type. Meron din parang extension. Yun naman sa mga per equipment. Then meron pang ibang mga surge protection, kagaya ng mga sa mga big motors, yung mga starter na motors, naglalagay sila ng barestor para ma-protect yung surge ng motor na kumalat doon sa electronic parts ng isang motor circuit or ng isang motor controller. Okay, so yan yung mga different types of surge protection device. Yung T1 ginagamit din sa mga lightning protection system. So ito pang bahay, pang household na klase ng surge protection device. Okay? Same dito sa mga double pole na SPD, mga pang 600 volts, meron siyang nominal current tsaka current maximum. Tapos yung higher voltage na allowable dun sa ano na to. Ganon din dito. So ayan, voltage carrying capacity niya is 385, tapos up to 4.2 kilo volts na fault. Okay. So yun, yun lang yung mga nandito sa ating mga breakers. At alam nyo naman na kanina na discuss natin kung paano i-wire yung mga breaker. At ang SPD naman, kung makikita mo ko sa DC SPD, mayroong positive, negative, tapos yung going to ground. So wag na wag kayong gagamit ng SPD nang wala kayong grounding, sayang lang, walang kwenta. So dapat may SPD ka, may ground ka. Okay, ganon din dito, positive, negative, and nandun sa gitna yung kanyang ground. Kagaya na sinabi ko kanina, meron iba't ibang mga protection devices pa. So ito lang yung tinakal natin. Meron dyan kasi magmula sa solar panel,
lalagay ka ng breaker papuntang SCC mo, o solar charge controller, tapos SPD, DC SPD. Then yung iba naglalagay ng isolation switch o yung tinatawag na SISO switch. SISO means yung SISO. That means S is for safety and ISO is for isolation. So SISO switch. Yung iba naglalagay na, yung iba ito na rin ginagawa nila, isolation switch. Kung mayroong gagawin sa taas, papatayin lang nila yung DC breaker. So yun. Then going to from SCC going to battery, maglalagay ka rin ng DC breaker. Doon hindi mo na kailangan ng DC SPD. Then from battery, breaker ka ulit papuntang inverter mo. Then from inverter, going to loads, syempre mag-AC breaker ka. So kung may in ka, AC in ka, galing sa Meralco or sa ano mo, lagyan mo yung AC in papuntang inverter mo. Okay? So, proper sizing lang din dito. Hindi natin i-discuss ang sizing. So, dapat alam na natin kung paano i-size din ito bilang installer, or pag nagdi-DIY tayo, basa-basa lang para malaman natin ang sizing ng breaker. And then, subukan natin gumawa ulit ng video ng mga solar component pa sa mga susunod na free ulit tayo. Siguro sa susunod is mga inverters naman at panels. Okay, so yun lang guys. Thank you. At sana may napulot kayo kahit papano sa ating discussion, sa ating munting video. Kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa channel, subscribe na kayo, share nyo, and click nyo yung notification bell para dun sa mga susunod nating video. Gagawa tayo ng video pagka may mga free pa tayong time. Okay? Bye!